So, wala pa yung ano, tawag dito, ilapit nga natin yung camera. Ayos ba yung pwesto natin? Ayan. Sukusog natin ng konti. Up, huwag kang tutuwad. Ay, alanganin, ayan. So, wala pa yung may-ari nitong amplifier, hindi pa nag-reply. Dito muna tayo sa project ko. Ito ay wala tayong kikitain dahil sa akin. Nga pala mga boss, nabili ko tong dalawang speaker ng 250. Okay naman yung coil niya, kaya lang obligado talaga ako magpalit ng phone kasi butas na. Saka mababang watts lang naman to, maliit lang yung magnet. Actually, may tama pa nga yung magnet to. Lalagyan ko na lang ng glue dyan para kumapit, para matibay-tibay siya. So tanggalin natin tong as usual, hiwain na muna natin dito para mabilis tayo, para maisabay na rin sa basura yung schedule kasi ng tapon ng basura bukas, kaya isabay ko na pala na to dito may tornilyo pa. Ano ba meron? So okay na rin yung coil nya. Lagyan natin ng So ang gagawin natin dito ay magkano nga ba talaga abutin pag mag-repair ng ganitong speaker. So mga boss, yung price ng coil, kahit same sila ng size, magkakaiba po yan. Magkakaiba din kasi ang kapal ng cone. So may mga cone, halimbawa yung sa mga crown na D12 na hindi, yung sa GH 15.7 ata yun eh. Yung original price ng cone noon, maniwala kayo, yung may-ari ang bumili sa Raon pa mismo, nasa 600 plus, sabi niya kulang-kulang 700 yung cone ng isang D15 na pang jackhammer. So meron namang mas mura pa doon, siguro mga 350 sa mga D15. Ito naman mayroong nag-range naman yung cone ito, nasa siguro mga 150 pa 350 sa tansya ko lang. Iba pa yung cone na pang subwoofer, iba pa yung cone na pang pang katulad nito, instrumental na tinatawag nila, at saka yung pang woofer, yung POM, yung surround. Tanggalin natin. Okay, medyo matigas-tigas to, kailangan babada natin. Pwede naman tong kalasin na lang natin ng kaya lang. Yan. Okay. Ay, napunit na. So itong niya, yung pinaka-surround niya ay parang tela. Yung karton lang dito, itong part na to. So wala na to. So tingnan natin kung magandang resulta pag natapos at kung magkano nga abutin. Ngayon anong magiging natin, kasi iba-iba yung price. Iba yung price sa Raon, iba yung pricing dito sa Marikina. Total nasa Marikina tayo. Marikina price ang gagamitin natin. Tuloy tayo mga boss. Okay, yan. Okay mga boss, nahinto tayo kasi nangyari dito sa cellphone na ginagamit ko ay nag-overheat. Kaya namamatay-matay. Minsan nakala ko naka-record, yung pala hindi na. So pag nagka-budget tayo, palitan natin to. Pero ngayon hindi, tiyagaan muna natin. So nakalas na natin. Ayan yung pinaka niya. So napaka-ordinary talaga, masasabi nyo minsan bakit mayroong mga mumurahing speaker, tapos sa din nila yan mga boss sa materials din na ginagamit nila, katulad nito D12 siya, sobrang nipis lang ng pinaka frame nya. So i-compare natin dito, ito ay isang, hindi ko alam kung Hitachi ito na napakakapal ng na to, ng frame na to. Kahit yung ito makapal din, ito manipis lang. Kumbaga China naman lahat, pero pinaka talaga pinaka low quality. Ingay ng motor. Walang, ayusin ko muna yan. Yan na lang siguro. Pa kasi
pinatong ko pa kasi sa ano yung lusin natin. So yan, ang gulo. So ano gagawin natin dito? Ito maganda pa yung ano, kinalawang na rin pala. Oh. So magpapalit na tayo ng, ang papalitan natin dito ay number 1 yung cone. Tapos siyempre yung dust cap. Din itong pigtail nya, papalitan na din natin to kasi nagsimula na mag-umido, kung mapapansin nyo nagkukulay green na. So magkakaroon na ng loose yan. Kaya kailangan palitan natin. Then itong ano, linisan natin yan, yung pinaka loob ng voice coil. So try nating ano, iinitin yan natin dito. Tapos ano, tingnan ko muna kung meron pa pala akong cone na available bago tayo magtuloy. Tsaka papainitin ko din yung isang panghinang. Sakto lang. So ayan mga boss, baka itong ano na lang ang gamitin natin, Rabi Rice na woofer type. Sakto lang din ang butas nyo, hindi na ako magpapakahirap. Linisan ko na lang yung ano nya, yung palibot nya para maano natin. Gupitan ko na lang na maayos yan, tapos tanggalin natin. So dalawa pa yung ganito, pwede. Ayos yan. So tanggalin muna natin dito yung ano, ito, parang amoy sunog yung ano pa. Yung panghinang sa mga ganito, yung pangtanggal ko sa ganito, iba din yung panghinang ko mga boss, hindi ko kasi umiitim to pag ganito pag ginagamit. Kaya ano, kung magre-repair, iwala yung panghinang o ano, kasi yung iba naman hot air ang ginagamit nila o blower. So sa mga ganitong may glow, umiitim kasi yung tip. Okay, tatanggalin natin dito yung connection nya, yung wire yan oh. Yan. Anipis lang ng wire. Yan. Tanggalin natin. Ayan oh. Okay, mahaba-haba to. Basta ang gagawin ko lang dito, explain ko na lang. Tatanggalin ko to. Ito, tapos lilinisan ko para ano, hindi ganong mag-overheat yung phone. Ayan mga boss, sumakto din tong Rabi Rice. So dahil stock ko na to, hindi ko lang maalala, pero parang nasa 200 ata ang bili ko ng ano na to, ng cone na to, o ng yung mismong cone na to kasi Rabi Rice to. Yung 180 ata yung isa, yung foam lang yung ano. So sakto naman. Kinat na natin yung ano dito, hindi na natin kinat gano dito kasi hindi naman siya aabutin lang. Sakto lang siya. Ayan. Sakto. Lumabo naman. So ayos na tong isa, yung isa naman ang ano, kakalasin ko na lang yun, din try ko din ganitong gawin. So ito naman yung isa mga boss, ang naging problema naman nito ay yung ano, parang bumaba na masyado yung ano, yung itong cone niya. So mapapansin nyo, ano na siya, flat na tong ano nyo, parang pabagsak na siya. Kaya kakalasin na natin to. Pero maganda pa sana, pwede pa pagtiyagaan. Pero palitan na natin para ano, sigurado. Nga pala, wala pa akong ano, wala pa akong epoxy. Bibili pa lang bukas. Yung epoxy ata mga boss nasa ano nasa 100 plus na ata. Dati nasa 70 lang ang bili ko noon, 70, 80. Hanggang itong huli parang nag 120 na ata. Laki na ng tinaas. Yung plus 5. So bukas na lang pag ano,
So katingin ko muna to, tapos suka na ano natin. So ganun lang naman ang gagawin, katulad nung sa kabila. Nangyari pala dito mga boss, kinalas ko kasi parang may sumasayad yung ano, naobliga kong kalasin talaga tong coil. Yung mismong ano, buhis coil kasama na tong damper o spider niya. Maganda pa naman yung ano niya, coil niya. Malinis. Yan, may kunting sayad yung sinyalis ng ano, sayad. At mga boss, ang ano nito ng coil ay 1/4 lang talaga, silaw. 1/4 lang yung nakaangat niya ngayon, kasi may guhit to, ginuhitan ko. So kung mapapansin nyo, 1/4 ang angat nito. Naisipan ko na itry itong 35 kasi sinukat ko siya sa capacitor. Ayan, pasok naman siya sa ano, sa capacitor na doon na pinasukat ko. Kasi sabi ko parang kaparehas ng stock ko na 35. Yan, pasok siya mga boss, oh. So sinukat ko yung buhis coil na 35. Yan, ayan, oh. Ang kaibahan lang nito mga boss, kahit same sila na 35, mas malaki po yung coil nito o yung ano, magnetic wire. Kaya naisipan ko na parang i-upgrade na lang tong ano, speaker. Technically parang upgrade na siya kasi kinabitan mo siya ng ano, ng mas malaki, hindi, mas matabang magnetic wire. So tataas naman ang watts nito. At pwede naman yan kasi may mga stock naman talaga na ganito. Pero lang kung ang ano, magnetic wire talaga ay sobrang taba, hindi naman siya kakasya. So ito sakto pa rin, oh. Kahit ano, sakto pa rin siya. Pero ang magiging spacing nito, yung alignment, hindi na katulad dito 1/4 kasi mas mahaba to mga boss, kung kumpara sa ano, tingnan nyo, mas malapad tong ano, ayusin natin, ayan, oh. Ilagay natin, oh. Mas malapad siya na konti, siguro medyo angat din ng konti ito ang gagawin natin, medyo gano'n siguro yan. Kasi pag ginaya natin yung lubog, baka naman dahil mas mahaba na to o mas malapad na, sumayad naman dun sa ilalim. So habang naglalaro siya, baka mamaya tumatama naman sa pinaka floor niya yung ano, gumaganon, magkakaroon din ng problema. So align ko yan. Anong mangyari dito? So may stock muna siya dahil sa akin naman to, gagasusan ko na lang talaga mga boss. Pero kung sa customer to, hindi na natin to gagalawin, ibabalik na natin sa dati, na check naman natin yung coil, okay naman. Pero dahil sa akin nga, pwede. So kwentahin natin kung magkano nga abutin, parang natira dito, ano na lang, kaha na lang. Pero wala pa akong available na pamalit na spider, kaya itatabi ko muna to, mapipinding to. Pag dumating na yung ano, o nakapasyal na uli ako ng round, makakabili tayo ng ano, saka to matatapos. At ito palang ano niya, itong gap niya, yung isa pala yun, parang may ano na dito, gumagalaw na yung magnet. Katulad nito, may nakalagay na siya na glue. Yan. So may epoxy siya, yung isa parang nawala na ata, lagyan ko na lang para ano. Yun lang mga boss, pinding muna to. Baka mga next week or sa mga ano, sunod na araw, depende kung kailan tayo may available na time tayo mga boss. At nakompleto ko na rin sa wakas yung materialis na kailangan dito. Meron tayong dalawang buhis coil, okay pa naman tong dati kung babasin, kaya lang itong isa kasi 35 din yung ano niya, ito yung sticker niya, 35mm din, pero mas makapal yung hibla ng ano, ng windings niya, kaya ito may kakabit natin. So meron na rin yan markings mga boss, ayan, kung paano natin ipo-position dito sa center pole. Yan, may mga markings na yan para tama yung pag-align natin mamaya. Yan, para hindi tayo maano. Tsaka bumili tayo ng bagong ano, para hindi na natin kalasin yan. Sa mga upcoming repair natin na medyo nagtitipid, pwede natin ikabit yan. Ito na yung ano natin, damper. Yung ano naman natin, yung ko naman meron tayo, yung wala lang tayo ng una, damper at saka ano, pigtail. Makapal nga itong pigtail na to, hindi na ito masisira basta-basta, bumili tayo. Yan. So ikabit ko muna to, at saka mag-prepare pala muna ako nitong pang ano, pang align dyan. Okay.
Okay mga boss, pasensya na, medyo nakalimutan ko na naman. Minsan kasi pag napapasarap yung repair. Ayan na po nangyari, bali nilagyan ko na ng glow plus 5. Tapos ito naman dito, rugby naman. Ayan, ididikit ko pa yan. Pinapatuyo ko pa. Kasi epoxy ko pa yan. Yung sa baba naman, ayun, may epoxy din yung yan sa mga nagtatanong. Yung pigtail, yung damper, naka-epoxy po yan. Yung yan, may epoxy po yan. Ilawan natin. Ayan, naka-epoxy din po yan bago natin ilagay yung cone. Yan, tapos naka pa dyan. Nilagyan ko na rin ng So, ibaba ko muna to. Then iyon naman magmi-mix lang tayo tapos i-epoxyan natin katulad nito. Yung isa. Tapos ididikit muna natin to. So, mga boss, tuyo na siguro to, tanggalin na natin yung Naglagay na rin ako ng panibagong terminal. Maglalagay tayo ng pigtail. So, tanggalin natin. Sana walang sayad. Yung mahirap yan mga boss kapag nyo na tawag dito. Tapos yun na may epoxy tapos may sayad patay. Ayun. Okay, maganda. Walang sayad yung yung pakayari natin. So gagawin natin diyan ay bubutasan ko na lang dito. Tapos lalagay tayo ng pigtail. Yun. Yun na lang. So bubutas lang naman 'to, ikakat ko lang kasi magsusukat pa ako ng Tapos yung pigtail na hinang na natin. At naidikit na rin natin. Lalagyan na lang natin yan ng glow. Tapos i-glue din natin itong So ayan na rin yung nagawa na natin. Sakto lang, huwag masyadong mahaba para hindi naman wall pala ilagay. Pwede naman epoxy dito. Yan. Tapos ito, lalagyan natin. Yung dulo. Pwede naman yung isang glow, hindi ko lang mahanap yung hindi ko mahanap yung isa kong Hindi po to lang isa, rugby po to, nilagay ko sa sa lagay na langis para madaling Yan. After nito, lalagay natin kailangan sintro. Kailangan nakasinto mga boss. Tapos, dito pwede kasi gagamitin natin. Lalagyan natin yan ng pabigat. Kailangan may pabigat siya para example ito. Lalagyan natin ng pabigat. Para kumapit yung yung adhesive. Tingnan ko muna kung sinto. Ayan. Nakasinto na. Then, itong isa naman ang gawin natin. Iusog muna natin. Dito yan. Habang pinapal. Check din natin to kung okay yung pakagawa natin. Sana sakto lang. Ayun. Ayun, swerte. Maganda yung pakatira natin ngayon. Saan ba ito dito? So ito yung natin. Paano bang positive nito? Naka lang din siya. Terminal. So buti na lang meron ako dito mga maliliit na screw. Yun ang ginagamit natin pang Wala kasi nasisira din talaga tong natin. Check pa natin. So ito, tutupiin na lang natin yung yung dulo. Then ikakabit ko dito yan. Ito yung nuts naman sa likod. Okay.
So, abonado na tayo dito sa ano. Kwentahin natin kung magkano ang ginastos natin dito para. Okay. Then, magbubutas tayo dito banda. So, titingnan muna natin yung pagbubutas nyo. Titingnan nyo tong ano, tapos titingnan nyo din dito. Parang isisinto nyo lang din. So, yan. Dito. Yun. So, ginawa ko na lang pantusok ay tweezer. Sa kabila naman, tama ba yung ano natin? Okay, sakto. Susuot na natin tong pigtail. Tapos, saka tayo ngayon mag-a-adjust. Ay, maluwag pa tong kinapit natin. Ano. Saka natin ngayon i-adjust ng ano. So, yan. Yan, pag ganyan. Okay. So, saktuhan lang. Ayan, oh. Saktuhan lang. Okay. Okay na yan. Hinangan na muna natin. Susok natin. Okay. Ito naman sa kabila. Tanggalin na natin ito. Ano. Okay. Siyempre po, putulan na yan natin mga boss. Sakto lang yung putol natin. At may pwede pa tayong maibuhol itong ano. Kahit 3 ikot lang pwede na. Kita ba dyan? Sug natin. Ay. Camera natin. Okay. Kabila naman. Ganun lang yung diskarte dyan. Okay. Ito medyo mas maliit siya. Hinangin muna natin para matansya natin. At nalagal. Okay. Okay, ayan. Sakto, putol uli. Actually, itong pigtail ko, pang D15 talaga to. Malabo nang masira yan kung ano, pinakasira lang yan kung nag-corroded o pinalawang. Pero sa ano, normal na gamit yung paglaro ng ano, hindi na yan magkakaroon ng problema. Ayan, 3 ikot lang pwede na, mahaba naman masyado ito eh. Hinang. Sa pag-repair ng speaker kasi mga boss, kailangan ano tawag dito.
Lagi niyong ginagawa. Pag lagi niyo nang ginagawa, madali na lang. Rugby diyan, pwede na yung rugby. Sa pinaka ano, tutuyo naman yan. Tapos ito. Rugby natin to. Napatingin ako dun sa aso. Lumabingi yung ano. So mukhang madali lang mga boss. Actually madali lang naman talaga to pag kabisado din eh. Yan. Papatungan. Then pagkatapos niyan mga boss, hahayaan ko yan overnight na ganyan. Then bukas tayo magti-testing, no? Okay mga boss, so ito na, umaga na, magbubukas tayo mamaya. Napatuyo na natin to. Andito yung isa. Yan. So testing na muna natin. Ayan, lagay natin dito yung isang terminal. Tingnan natin kung okay. Ayan. Ayan, okay na. Ayos. Okay, yung isa naman mga boss. Tika lang, ibaba ko muna to. Then itong isa naman. Ayan. Lagay natin yung terminal natin. Okay. Ayan. Ayun. Ayos. Ano tong kulay? Ano to? Sa rugby ata to. Okay, maganda siya. So ayos na mga boss, naging success yung ano natin, yung repair natin. Magkano nga ba inabot dito? Itong ano, rubberized na cone ay 180 pesos ang bili natin. Ay, 180, 150 lang ata, 150. Lagay na natin 150. Yung dust cap naman natin ay 30 pesos. Yung sa pigtail naman, sabihin na natin na ano, kasi ano yan eh, per ano roller ang binta niyan o per feet. Sabihin na natin na kalahati lang. So gumastos tayo dito ng mga 30 pesos. Magkano na? 150, 30, 30, 60, 110. 110 ano? 110. Tama ba? 150 plus ano, 180 plus 30, 200, 210 na. Plus ano, damper o spider ay sabihin na natin mga ano yan, 50, 50. So 260. Yung voice coil natin, ano yun, 80. 260 plus ano, 340. So 340 ang ginastos natin sa materials. Epoxy pa mga boss. Yung epoxy, sabihin na natin na 85 kasi ang bili ko doon, pero sa iba 120 yan. 240 plus ano, 300, mali ba? Ano ba yung kwintada natin? ulit 150 plus 30, 180 plus another 30, 210 plus
Damper na ano 260 plus voice coil 340 plus 85 na glow ay 425. So hindi pa natin sinama tong terminal kasi luma naman to. So mga 400 plus ang gastos kapag mag-repair ng speaker. So depende sa location nyo yan. Maaring mas mababa pa, depende o mas mahal, depende po sa location. Wala pa yung labor. So sabihin na natin kung magle-labor ka dyan ng mga 150 din, mga 500 plus ang gastos. Yan. Sa ano. Sa mga nagsasabi naman na 50 pesos lang yung voice coil. Depende po yan sa ano, sa voice coil, iba-iba. Totoo naman may tig 50 pesos talaga, may tig 200. Ito nga, yung ganito nga, ano nasa 600 to yung original na crown, bili ng may-ari. Hindi ako bumili, yung may-ari, yung pinagpalitan nito. 650 daw ang bili niyan sa voice coil, yung GH157. Okay, hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat mga boss at meron naman tayong pambinta. So, pwede ko tong ibenta kung sakali or gagamitin ko pag nag-assemble tayo ng mga D100 D100 na amplifier.